What's up guys? Ito na yung part 14 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko naman sa inyo yung logical operators. Itong logical operators na to, usually ginagamit to in conjunction with relational operators. Kung naalala nyo, yung relational operators, yun yung na-discuss natin ng previous videos. Okay? So ito, ginagamit naman tong logical operators kapag gusto mong magdagdag ng 2 or more relational operators sa isang if statement. Okay? Or kung gusto nyo sa else if statement. Okay? Siguro ipapakita ko yung example para mas madaling makita. Sige. Siguro burahin natin 'to lahat. Sama na natin yung comment. Yan. Kasi iba na yung topic natin. Hindi na conditional statement. Ang topic na natin ay logical operators. Siguro ang gagawin kong example dito ay candies. Gusto ko kapag 10 to 20 candies, yun yung gusto kong candies. Yun yung gusto kong dami ng candies na meron tayo, 10 to 20. Kapag more than 20, wala tayong sasabihin. Kapag less than 10, wala din tayong sasabihin, no? Gusto ko isa lang ang condition, 10 to 20, no? So paano mangyayari yon? Hindi natin siya pwede gawin dito sa ano na to, sa ginagawa natin ng previous video. So for example, gagawa tayo ng candy, ganyan, int candy equals, ito example lang to, kahit anong number mo na yan. So ito, dito tayo magkakatalo sa if statement tsaka sa mga else if natin. So kapag ang candy natin ay, so parang ganito ang lumalabas, no, sa magiging condition natin. Kapag ang candy natin ay more than 20, wala tayong ilalagay kasi ayaw natin na may condition tayo sa more than 20. Tapos else if, kapag ang candy natin ay greater than or equal to 10, so ibig sabihin kasama yung 10, no? So kasama siya sa required natin, 10 to 20, no? So mangyayari dyan ay, ito yung hinahanap natin condition na meron dapat tayo. So sabihin natin, candies are enough. Yan, candies are enough. Yan. Tapos meron tayong else, no? Kapag wala siya sa range na yan. Yan. So parang lumalabas, ganito ang magiging itsura ng code natin. Ang pangit naman kasi tignan na to, walang laman yung if natin, wala ding laman yung else natin. Dito lang tayo sa else if para lang ma-satisfy natin yung range na candy 10 to 20 na range. So dun yung candies are enough. So kapag lagpas 20 ka, walang condition or wala tayong gustong sabihin. Kapag less than 10 ka naman, wala ka rin gustong sabihin. Ang pangit naman pag ganyan yung magiging code natin. So i-run ko. So meron tayong 30 na candy. Wala tayong gusto sabihin, no? So sabihin natin 15. So nasa range siya ng ano natin, gusto nating dami ng candy, which is 10 to 20. I-run ko. Candies are enough. So kapag 9, which is below 10, wala siya. Dito siya mararan. So paano natin naayusin to ng mas maganda tignan? Ang pangit kasi tignan niya, no? Walang laman to. Ang gusto lang talaga natin dito ay yung range na 10 to 20, which is ito. Yan. So paano natin naayusin yan? Doon na papasok yung logical operators. Again, meron akong picture na nakita dito sa internet. Hindi rin sa akin to, nakita ko lang ulit sa internet. So na yun to. Yan. Yan yung logical operators natin. Meron tayong dalawang ampersand, ibig sabihin yan and. Meron tayong dalawang vertical lines, ibig sabihin yan or. Meron tayong exclamation point, ibig sabihin yan not. So medyo malabo yung nakuha kong picture pero siguro nababasa nyo naman, no? Sige, try natin. Anong logical operator ang gagamitin natin para sa condition na gusto natin na ang range ay 10 to 20? So balik tayo sa IDE natin. Yan. So kapag ang gusto natin ay range siya, okay, ang gagamitin natin ay yung AND operator o yung dalawang ampersand. So balikan natin. Ito siya. Ito ang gusto natin gamitin. Ibig sabihin kasi ng AND, at saka, 'di ba? Sa Tagalog parang at saka, parang ganun. So kapag ang ano natin, kapag ang candies natin ay more than 10 at saka less than 20, parang ganun ang lumalabas, gusto ko sabihin na ang candies natin are enough. Parang ganun. Okay? Sige. Minimize ko to. Sige.
So, burahin na natin to or i-comment ko na lang to para makita nyo yung difference, no? Yan, comment. So, dito tayo gagawa ng bagong conditional statement na may logical operators. So, mag-i-if pa rin tayo. Kapag ang candy natin ay greater than or equal to 10, ibig sabihin kasama to, yung 10, greater than or equal to 10, okay? At saka, ibig sabihin and, yan, at saka, kapag ang candy natin ay less than or equal to 20. So, yan yun. Yun yung magiging range natin. So, ang gagawin natin, system.out.println candies are enough. Tapos na. Ganyan lang. Hindi ka nagagawa ng ganito. May blankong else, hindi ka nagagawa ng may blankong ifs. So, try natin yung 9 na candies. Run natin. So, okay, wala nga siya kasi kulang ang 9. So, try natin yung 21. Sobra din yan sa 20. So, wala din dapat yan. Wala din. Pero kapag pasok ka sa range, sabihin natin 12. So, pasok siya ng 10 to 20, no? Candies are enough. So, makikita nyo yung purpose ng logical operators. Nagdudugtong siya ng dalawang condition. So, babasahin ulit natin, ha? Kapag ang candy natin ay greater than or equal to 10, ibig sabihin kasama yung 10 kasi may equal, di ba? At saka, kapag ang candies natin or ang candy natin ay less than or equal to, ano ba yan? May nahawakan ako. Candy natin ay less than or equal to 20. Okay? Tapos, ang mangyayari is patakbuhin mo yung code kapag na-satisfy mo yung dalawang condition na yan. So, in short, ang end na to, or yung dalawang ampersand na yan, kailangan ma-satisfy yung condition sa left at yung condition sa right. So, yun yung ano niya, pinaka-logic behind niya. Kapag ito yung ginamit mo, dalawang ampersand, kailangan yung left mo ma-satisfy, yung right mo ma-satisfy para mapatakbo mo yung code na to. Okay? So, yun yung end na logical operator. Okay? Tulad nga ng sinabi ko, ginagamit nga tong logical operators para ipagdugtong ang two or more na relational operators. Pero hindi naman lagi siya nagagamit sa relational operators lang. Meron din siyang ibang purpose. Pero since sa mga naturo ko, ito pa lang naman ang natuturo ko, relational operators, na pwedeng paggamitan na tong logical operators, ito pa lang ang tinuturo ko sa inyo. Kasi meron siyang ibang pwedeng paggamitan. Halimbawa, siguro hindi ko naman nasasabihin kasi baka nakakalito yun pag dinagdag ko pa eh. Pero yun yung isipin nyo para magdugtong siya ng dalawang condition. Okay? Or in this case, dalawang relational operators natin. So, tulad nga sabi ko, again, ulitin ko na pwede siya 2 or more. So, pwede pa tayo magdagdag ng condition dito. So, end ulit. Anong gusto niyo susunod na condition? Kapag ang candy natin ay equal, yun na lang siguro pwede natin gamitin. So, kapag ang candy natin ay 15, ay candies are exactly 15. Parang ganun lang malabas eh. Example lang naman to, no? Medyo pangit siguro yung nalagay kong example. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na pwede kayo magdugtong ng maraming logical operators. Hindi lang siya nalilimit sa dalawa. Okay, so kahit nga 1 million na ganyan, no? maraming ganyan, and then. So, candies are exactly 15. Pero kung pwede nyo, ganyan na lang yun, no? Candies. Pwedeng ganyan lang yan eh. Paano ba yan? Burahin natin. Yan. Pwedeng ganyan lang siya. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede siyang magdagdag ng condition na to. So, babasahin natin siya. Iraran ko 15. Babasahin natin yan So, tumakbo siya. Candies are exactly 15. Bakit? Kasi ganito. If candy is greater than or equal to 10, papatakbuhin niya yan. If candy is greater than or equal to 10, papatakbuhin niyo to. Pero dapat ang candy ay less than or equal to 20 din. Less than or equal to 20 ba siya? Oo, okay din. Kaso lang may isa pa tayong condition. At saka ang candy dapat ay eksakto sa 15. So dapat
satisfy niya yung condition na yon. So, anong number ba yon? So, 11. Pag 11 ba, anong masasatisfy dito? Ito, masasatisfy to. Masasatisfy din to. Pero hindi to masasatisfy kapag ang candy mo ay 11. So, sabihin natin 16. Pag 16 ang candy mo, masasatisfy to. Masasatisfy din to. Pero hindi to masasatisfy kapag 16 ng candy mo. So, ang mangyayari nga ay parang 15 lang ang kayang masatisfy ng gantong conditions natin. Okay? Pero siguro sa susunod baka makaisip tayo ng susunod na mas magandang example. Pero gusto ko lang naman ipakita sa inyo na pwede ka magdugtong ng maraming logical operators. Pwede nga magdagdag ka pa ganyan, no? Kasi lang, di na ako makaisip kapag ganyan. Dagdagdag pa tayo, ganyan. Pero yun nga, burahin ka na to. Yun lang naman, yun ang gusto ko sabihin sa inyo. So, are enough. So, sana hindi kayo nalilito sa sinasabi ko, no? So, iraran ko ulit. Candies are enough. Okay? Ano? Ano sinasabi nyo? Gusto nyo pa ng isa pang example? Sige, madali lang naman ako kausap eh. Sige, isang example pa. Sige, siguro palitan natin to. Int, people. Okay? So, gusto natin, pag a-attend tayo ng party, gusto ko, ang ideal na dami ng tao ay 50 to 60. No? Ganun. Or 50 to 55. Medyo, medyo, no? Medyo gusto mo sakto, no? Around mga ganun, 50 to 55. So, kapag more than 55, ayaw mo, di ka pupunta. Kapag less than 50, di ka rin pupunta. So, parang dito lang, kung ito yung gagamitin mo, papalitan mo lang ng people, ganyan. Ayan, people greater than 55, wala kang gustong sabihin. Kapag ang dami naman ng people na pupunta sa party ay greater than 50 or equal to 50, ay pupunta ka. So, sabihin mong pupunta ka. I will go to the party. Yan. Kasi nga, pag ang people mo ay greater than or equal to 50, ay nasa ano nga siya? Nasa range niya siya ng 50 to 55. No? Okay. Tapos kapag ano ka naman, less than 50, ito na ang tatakbo. Which is else, yung else. Okay? So, parang yan ang lumalabas pag ganong example. Pero ayaw natin gawin to kasi yun nga, ang pangit tignan. Pag na meron kang ganyan, walang laman na if, pag walang laman na else, ganyan. Para lang ma-satisfy mo yung range mo, kailangan mo pag gumawa ng ganyan. So, ang gusto kong gawin ay palitan natin to, people. Or, siguro burahin na lang natin para mas maano ko ulit na. Medyo maano tayo, malinawan ulit. So, gagawa tayo ng if statement natin. So, gusto natin kapag, so yan ang if, kapag ang dami ng people natin, kapag ang people natin is greater than or equal to 50, ibig sabihin kasama yung 50, okay? Greater than or equal to 50. At saka, kapag ang dami ng people sa party ay less than or equal to 55. Okay? Sasabihin natin, eto, system.out.println, I will go to the party. So, parang ganyan lumalabas. So, try natin i-run. Kapag ang dami ng people natin ay 15, i-run ko. Wala. Okay? So, kapag 40, wala rin. Pero sabihin natin 50. So, pasok na siya sa sa ideal na dami ng tao. I will go to the party. So, nagagets niya yung dito, yung kung paano tumatakbo yung logical operators. Okay? Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung isang logical operator. Ito yung OR. Itong OR na to. Kanina, and ang tinuro ko, denoted by 2 ampersand. Itong OR, 2 vertical lines. Okay? So, i-minimize ko to. Yan, okay? So, kapag end, kailangan yung condition sa kaliwa niya tsaka yung condition sa kanan niya ay masatisfy. Kapag OR naman, yan, 2 vertical lines. Pag 2 vertical lines, either condition ang kailangan masatisfy. So, kapag nasatisfy mo yung kaliwang condition niya, tatakbo yung code mo. Kapag nasatisfy mo yung condition sa kanan niya,
tatakbo pa rin yung code mo, no? So kahit anong condition na ma-satisfy mo sa kaliwa or sa kanan, tatakbo yung code mo. Kahit ito na-satisfy, tapos ito hindi, tatakbo pa rin yan. Or kahit itong nasa kanan, na-satisfy mo, pero itong sa kaliwa, hindi, tatakbo pa rin yan. So yun yung OR na logical operator. So try natin. Palitan natin example natin. So sabihin natin kapag, siguro gamitin natin si party ulit, no? Kapag less than 50 ang tao or greater than 55 yung tao, ayaw mo pumunta ng party. Okay? So I will not go to the party. Okay? So at least masatisfy to or at least masatisfy to, tatakbo yung code mo dito. So ira-run ko. So sabihin natin na 53 tayo, 53 kasi 53 ano siya, yun yung ideal na gusto mong dami ng tao na pupunta ka. So hindi to tatakbo So ira-run ko. Hindi nga siya gumana. Pero kapag less than 50 ka, so sabihin natin 36, no? Less than 50 yan. So tatakbo to. So masasatisfy mo to, people less than 50. Ito lang yung masasatisfy mo. Pero ito hindi, people greater than 55. So isa lang ang masasatisfy mo. Check natin kung gagana. I will not go to the party. So tumakbo pa rin siya. So kahit kahit isang condition lang. So sorry kung paulit-ulit ako kasi gusto ko talaga naiintindihan nyo So kahit isang condition lang ang masatisfy nyo, tatakbo siya. So in this case, ito lang ang condition na nasatisfy mo. Kapag OR operator ang ginagamit nyo. Okay? So try natin 60. So more than naman siya? More than 55 siya. So ito yung nasatisfy niya. Pero hindi niya nasatisfy to. No? Try natin. I will not go to the party. So yun nga, yun ang pinagkaiba ng AND operator at saka ng OR operator. Kapag AND, kailangan masatisfy niya yung kaliwa at kanan. Kapag OR, at least isa sa dalawa ang masatisfy. Okay? So kung masatisfy man kahit masatisfy niya yung dalawa, kapag OR ang gamit, tatakbo pa rin siya. Okay? Basta at least isa ang masatisfy. So, okay? Tulad nung sa AND, pwede ka rin dito magdagdag ng more than one na logical operator. So, pwede tayo magdagdag pa dito ng another condition. For example, kapag ang people ay, let's say, 52. So, nadagdagan tayo ng condition na kapag ang people natin ay 52, hindi tayo pupunta ng party. So, dagdagan pa natin. Pwede yun, no? So, people, sabihin natin 54. So, kapag may nasatisfy ka at least isa dito, matitrigger yung code natin sa code block. Okay? So, medyo naging tayo na choosy na tayo, maarte na tayo. Kumbaga medyo na tayo, mapili na tayo sa dami ng tao. So, sabihin natin 60. Meron tayong people na 60, ira-run ko. I will not go to the party. Okay? Tapos, i-try natin yung 52. I will not go to the party kasi nasatisfy nga to, no? So, try natin 45. I will not go to the party pa rin. Paano kung at least wala dito sa mga conditions dito? So, sabihin natin 51. 51, wala siya dito, hindi siya papasok dito, hindi rin siya papasok dito, hindi rin siya papasok dito, at hindi rin siya papasok dito. So, hindi tatakbo to, no? Kapag 51 yung people natin. So, try. Hindi nga tumakbo. So, nakikita niyo naman, pwede ka magdagdag ng more than one na logical operators. At saka, pwede rin pala kayo ipaghalo nyo yung OR tsaka yung AND. So, pwedeng ganito, dito, AND. Pero kailangan, syempre, may sense yung code natin, no? Pero dito, pinapakita ko lang sa inyo kung na pwede natin ipaghalo yung AND tsaka yung OR. Okay? Yan. Ganyan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan, no? So, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo, no? Na pwede ganyan. Pero hindi gagana yan, Sinasabi ko sa inyo, hindi gagana yan. Yan, walang sense to. So, siguro, ano bang magandang example para mapakita ko sa inyo na pwedeng ipagsama yung AND tsaka OR?
Sige, mag-iisip ako. Popause ko muna to. Ayun, nakapag-isip na ako. So, pwede nating sabihin na kapag ito pa rin gagamitin natin example, no? Yung party-party na to. Pero ano tayo, medyo mas naging linya tayo sa ano natin, sa pipiliin na dami ng tao. So, sabihin natin kapag 30 to 40, a-attend ka ng party. Tapos, yung isang condition mo ay kapag 60 to 70, yun yung susunod mong condition na a-attend ka rin ng party. Pwede naman yun, no? So, di ko lang kung ano yung meaning, kung ano yung gusto niyang sabihin, but specific na gano'n, no? Pero sige, sample lang naman eh. So, sabihin natin ano, no? Attend party if kapag ang ano natin ay, ano sabi ko, 30 to 40 ba? 30 to 40. Tapos yung isa, sabihin na lang natin, taasan na lang natin, no? Sabihin natin 70 to 80. Yan. So, ito yung dami ng tao na a-attend ka ng party pag ganyan, 30 to 40, tsaka 70 to 80. Pwede yan. Okay? So, ayusin natin yung if statement natin. So, burahin natin tong nasa loob ng system.out na to. Burahin din natin yung nasa loob ng if natin. So, sabihin natin if people is greater than or equal to 30 and people is less than or equal to 40, yan, ibig sabihin, I will go to the party. Okay? So, testingin muna natin Tetestingin muna natin. Okay? So, sabihin natin 35. I will go to the party. Parang pag wala ka sa 30 to 40, sabihin natin 29 ka lang. Wala, ay kung 30. Nasa party ka. Okay, so, ito yung isang condition natin. Okay, so, ito yung condition natin para mag-party tayo. Ito yung range, 30 to 40. So, dagdagan pa natin. Tulad na sinabi ko kanina, na gagawan tayo ng example na ipagsama natin yung and tsaka yung or operator. Pwede natin lagyan ng parenthesis to, no, sa loob. Yan, parenthesis. Yan. So, yan. So, nilagyan, space ko para medyo malinaw. Yan. So, ito yung range natin na 30 to 40. Or, di ba? Pwede yan. Or, yan. Tapos sa loob ng parenthesis, ito yung range ng 70 to 80 natin. So, copy-paste lang natin to. So, ito naman ay 70. At, kailangan ay, ang dami mo ay, 70 to 80. Okay? So, try natin i-run. So, 30 muna. 50. Try natin mag-50. Wala. Okay? So, try natin 60. Wala rin. So, try natin yung within ng range na to. Okay? Within ng range ng 30 to 40. So, 38. Try natin 38. I will go to the party. So, try natin lagpas sa range ng lahat. So, sabihin natin 100. Yeah, 100. Wala ulit. So, i-try naman natin to. Yung range dito. 70 to 80. Okay? So, try natin 73. Pasok siya. I will go to the party. So, nakikita nyo, ang condition mo ay dapat ang range mo ay 30 to 40 or ang condition mo ay 70 to 80. Tatakbo yung nasa code block mo. I will go to the party. Okay? So siguro buksan at aralin natin yung last na logical operator natin. Ay, bago pala. Mamaya sabihin nyo, hindi gumagana yan sa else if. Pwede yan, gumagana yan sa else if. So, pwede ka magdagdag ng else if tsaka ng else statement dyan, no? Yan, ganyan, else if. Sa else if mo naman, sabihin natin, ang people natin kapag 50 or kapag ang people natin ay 100, so yan yung condition natin, pwede natin sabihin na, may paputok pa rin, maingay eh.
um, party consists of 50 or 100 people. Tapos sa else statement naman dito, sabihin natin na I will not go to the party. Dito yan. I will not go to the party. So, pwede yan pwede kayo mag-if, tapos else if, tapos else. So, sa else if, pwede ka rin maglagay ng logical operator. So, pwede ka rin magdagdag ng marami. Pwede din yan, no? So, pero dito, di ko na idadagdag. So, try natin. Sabihin natin 50. Party consists of 50 or 100 people. Tama. So, try natin 100. Party consists, tama din. Kung 101, I will not go to the party. So, dito na siya mapupunta. So, nagigets nyo na ba? So, siguro, buksan ko na, yung isang picture. Buksan ko ulit yung picture, tapos aralin na natin yung last na logical operators natin. Ayan. Not. Ang gamit nating operator dyan ay exclamation point. Ano to? Parang familiar to. Exclamation point. Parang nagamit na natin to, no? Saan nga pala yun? Sa Boolean. Sa Boolean, no? Ako naalala nyo? Yung Boolean is metal natin. Nagamit natin yan. So, balikan natin yung IDE natin. So, siguro gawa tayo dito ng bagong mag-initialize tayo dito ng Boolean. Siguro wag naman is metal, no? Sabihin natin is perfume. Yan, kung pabango ba siya. So, sabihin natin true. So, maglagay tayo dito ng if statement natin. Is perfume equals true? Okay? So, lagay natin dito system.out.println it smells good. Pero naalala nyo, may shorthand notation to. Okay? Over nyo lang. I-simplify natin. Is perfume. Yun ang katumbas niya. Okay? So, iraran ko. It smells good. So, kung naalala nyo, ang is perfume equals false ay may shorthand notation na over natin. Exclamation point is perfume. Exclamation point is perfume. So, itong exclamation point na to, ito yung logical operator na nagamit natin nung previous videos natin. Okay? So, ibig sabihin na to ay, yun nga, is perfume equals false. Yun ang katumbas niyan. So, itry natin i-run. Siguro, lagay natin dito kapag hindi siya perfume, smells not good. Okay? So, since naka-true yung perfume natin, hindi to tatakbo, no? Try natin. Hindi nga tumakbo. So, i-false natin to. Tignan natin. Tumakbo siya. Smells not good. So, naalala nyo na, no? Baka naman sabihin nyo, sa Boolean lang gumagana yung exclamation point na yan, no? Hindi naman. Gumagana din yan sa, sa iba. For example, gumamit tayo ng data type na int dito. Int, my number. Yan, my number equals 15. Yan, sabihin natin ganyan. So, pwede tayong gumamit dito ng, sabihin natin, my number, kapag 15 ang number natin, favorite number ko yan, no? Favorite number ko yan. Okay? So, wait lang So, i-run muna natin. Papakita ko sa inyo to. Favorite number ko yan. Pero kapag gusto nyong gamitan ng exclamation point or yung not, ibig sabihin yan, di ba? Not. Pwede nyo lagyan ng parenthesis, yung loob niyan. Siguro lagyan ko ng space para mas makita nyo. So, ito. Yan, no? Yan. Lalagyan nyo yan ng exclamation point sa unahan. So, ibig sabihin yan, kapag hindi 15 yung may number natin, tatakbo to. Pero ibig sabihin yan, hindi ko na yan favorite number. So, hindi ko yan favorite number. Okay? Hindi ko yan favorite number. Okay? So, try natin ang number ay 20. Hindi ko yan favorite number. So, try natin mag 40. Hindi ko yan favorite number. Balikan natin yung favorite number natin, 15.
Run ko. Wala na siya. Di na to na-trigger. Okay? So siguro hanggang dito na lang tayo sa video na to. Tapos sa susunod na video, bagong topic ulit. Okay? So see you guys in the next video.